Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila hindi nga nagpatinag itong si VP Sara at DG Bantag. Makikita natin mga kaibigan, ang talagang binabanatan ngayon ay si DG Bantag, VP Sara Duterte. Dito nga natin makikita na nagsama-sama na nga si Rimulya, si Tambaluslos at si Lisa Smags na pabagsakin ang pamumuno ng dalawang ito. Dito natin makikita mga kaibigan na hindi nga natiis ni Vice President Sara Duterte at minarkahan na nga ang mga traidor sa kanyang likod. Dito natin makikita mga kaibigan na kahit malapit nga kay VP Sara Duterte ay talagang tumatanggap pa rin ng mga suhol at talagang linalaglag nga kung ano nga ba talaga ang pinaghahandaan ni VP Sara Duterte sa mga tambaluslos na ito. Dito nga natin makikita na talagang gagamit sila ng dahas, gagamit sila ng pera para lamang makuha nila ang kanilang kagustuhan. Ngunit hindi nga magpapatinag si VP Sara Duterte at patuloy pa rin ang pakikipagdigmaan dahil nga sa kanya ay nalaman ang mga kabulukan ng mga congressman na ito at ng iba pang tambaluslos at talagang kung saan napupunta ang pera ng ating mga kababayang Pinoy na naghihirap na nagbabayad ng mga buwis, ngunit pinupunta lamang nila sa kanilang mga bulsa. Sa kabilang banda ay talagang grabe, bistado na nga ang ginamit na taktika kay DJ Bantag at kay Teves dahil parehong pareho at iisa ang mastermind neto. Kaya bistado na ang kanilang mga kabulukan at nagsama-sama pa talaga ang mga pulpolitiko na tambaluslos na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ayan. So, ang lumabas sa search ko, eto si Marantan. Ngayon, hindi ko alam kung eto ba yung tinutukoy ni DJ Bantag or ibang Marantan. Tandaan natin ha, maraming Marantan. Kasi nga doon sa PDL, nagkamali-kamali dito sila Boying sa mga apelyido. Iba yung sinasabi ni Bantag, iba yung ah, parang nahuli. 'Di ba? Iba yung magkaiba. Okay? So, hindi ko po alam kung the same person. Pero eto, di umano ay konektado doon sa kaso ni Tebes na nang raid doon sa illegal possession of firearms sa bahay ni Tebes na inirereklamo rin ng kampo ni Tebes dahil tinaniman daw. Yan. May tanim daw. So sabi ko ba, ngayon, medyo may connect na ngayon. Ha? Medyo may pattern. Tinitingnan natin. Although ayokong husgahan, kung totoo pa rin yung sinabi ni Bantag, iiwan ko po sa inyo yan. Kayo po ang magsaliksik. Actually, marami akong nasaliksik. Ayaw ko lang ipakita rito. Kayo na po ang magsaliksik. Ha? Kasi baka mamaya masabihan ako bias ka. Again, kayo na po magsaliksik, marami kayong makikita. It's a public knowledge. Kalat po sa YouTube. YouTube po, binalita ng mainstream media. Pero wag nyo ngayon i-search, wag nyo ako iwanan. Baka ngayon kayo mag-search eh. Diyan lang kayo. Okay? Pero ayoko na kasi baka sabihin, dinidiin ko pa. Ang nakita ko lang dito ay ito rin yung sinasabi na nagrereklamo yung kampo ni Tebes dahil tinaniman sila ng illegal firearms. Tatandaan nyo po ang reklamo nila dito, dapat pag nag-raid, may tao sa loob. Ang nangyari daw dito, may dumating na mga grupo, pinaalis yung mga tao, pumasok sa bahay, tapos may pumasok, ito na yung raiding, ito na yung mga unang hindi sila pa yung raiding team eh. Parang sila yung unang raiding team.
Kasi bago dumating yung raiding team, di umano, matagal nang merong tao dun sa loob na kasamahan nila. Naiintindihan po. So, well, hindi po ako magdidesisyon niyan. Ang magdidesisyon pa niyan, Korte Suprema, Korte. Kung talaga bang may illegal possession of firearms or yung sinasabi ni Tebes na tinaniman sila at bago pa napatay si Digamo, sinasabi na ni Tebes at sinabi rin ni Atty. Topacio na binanggit na ni Tebes merong planong magtanim sa kanila ng mga baril. Bago pa nangyari lahat, bago pa yung patayan kay Digamo, na-intercept ng Intel di umano ni Tebes. Tatandaan po natin na itong mga politiko, meron din yang talagang nakaano sa kanila. Ha? Hmm. Gaya nga ng narinig ko kahapon, si Banat Bay, di umano ay tinitiktikan na. Oh. Si Attorney Vic, ako, ayoko magsalita in behalf of Attorney Vic kasi personally kilala ko siya. Kaya mahirap na, no? But, ang sasabihin ko lang, naniwala ako dun sa sinabi ni Maharlikang nakatap si Attorney Vic. At na usong-uso po ang tap. Pag-tap ng telepono, usong-uso yan. Kaya po, maingat kami dyan. So, ayan po ang buong istorya niyan. Okay? Ito lang ang hihingi ko sa inyo. Huwag po nating husgahan si Bantag, huwag natin husgahan si Tebes, huwag natin husgahan si Marantan. I-search nyo. Kayo mag-search kung may pattern ba. May pattern ba? Posible ba yung sinasabi ni DG Bantag patungkol kay Marantan? Posible ba na yung sinasabi rin nila ng kampo ni Kong Tebes, nila Atty. Topacio, na siya o yung kanilang raiding team ay tanim baril lang. Tanim, wala po talagang nakuha doon. Tinamnan lang sila. Kaya nga maalala nyo yung story after that, yung buong bahay nila Tebes, yung mga anak niya, binuksan na yung kwarto, pinakita na sa media, wala kayong makikita rito. Para inunahan na nila, hindi kami tanga. Alam namin may magre-raid, maglalagay pa kami ng baril dito. Alam na ni Tebes. Again, ulitin ko, bago pa nangyari kay Digamo, nilabas na po yan ni Tebes sa media. At after nga niyan, nagreklamo pa. At kung hindi ako nagkakamali, nakareklamo pa sa human rights yung pananakot doon sa mga empleyado ni Tebes dahil sila daw ay di umano tinatakot para ituro si Tebes, para ilaglag si Tebes. Tinatakot, masama po yun. Masama pong nananakot, grave threat po yan. Tinatakot. Kaya ngayon, sila Atty. Topacio nagsampa ng kaso sa human rights. Yan po binanggit din sa mga media, mainstream media. Binanggit din sa aming interview. So, again, ayoko pong husgahan. Kayo po ang mag-search. At marami kayong makikita about DJ Bantag, about Tebes, about Marantan. Ngayon, ang desisyon nasa sa inyo. Kung sa tingin ninyo, sino nagsasabi ng totoo? Ayan. Kasi marami pa yan. Ang daming lumabas. Ayoko kasing basta kayo musga. Ayaw natin magmukhang bias. No? So, ako, I always look at the pattern, yan po ang sinabi ko, and hindi ako agad-agad, basta-basta lang naniwala kay DJ Bantag. Ni-search ko, at iwan ko sa inyo.
Sino ang nagsabi ng totoo? Hmm. Hi, Spencer Lacalle, shout out sa'yo. Sabi niya, floating nga dati yan, bigla naging active, ginamit kay Tebes. So, ayan, ha? Sabi yan ni Spencer Lacalle. Oh. Well, open book naman eh. Yung public knowledge naman yung about kay Bantag, about kay Tebes, at about dito kay Marantan. Ha? So, tinan nyo. Pero, mamaya na, wag na muna ngayon. Okay? Ito, puntahan natin. Itong next topic natin. Ito na ngayon yung BFF o Best Friends Forever. Ayan na. Team Karaniwang Tao, ha? At Team Forbes Park. Ayan. Ngayon, doon sa mga trolls at mga bashers na pagpipilitan pa rin na walang biyak ang Uniteam, a-agree ako sa inyo. A-agree ako na walang biyak ang Uniteam. Hindi totoo na nahahati na ang Uniteam. I strongly agree, honestly believe, hindi nahahati ang Uniteam. Kasi sa aking paniwala, wala talagang naganap na Uniteam. Ang meron lang, plastikan. Yan. Edna Ogawa. Maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Ha? Edna Ogawa. Ngayon, lumalabas na. Isipin mo, ha? Ito yung nag-speech bago umalis si BBM, magkakahiwalay na sila. At ito, hindi maitatanggi na yung kaplastikan dati, ako tingin ko talagang kaplastikan lang yun. Yung kaplastikan dati, nangamoy na. Hindi lang po yan ngayon nabiyak. Ngayon lang nangamoy. At definitely, amoy na amoy. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, ang baho hindi na itatago sa ilalim ng kama. Mangangamoy at mangangamoy pa rin yan. Eto na, nangamoy na. Eto po ang tatandaan ko. Tandaan nyo po. Ako naniniwala si BP Sara ay hindi tanga. Si BP Sara hindi bobo. Nagmamarka na yan. Ako ay naniniwala, minamarkahan niya na kung sino yung mga traidor, kung sino yung makatambalos-los, at sino talaga yung mga taong sinubukan talagang mabuo yung Uniteam na kahit alam kong imposibleng mangyari. Meron talagang mga taong nag-try. Ha? Yan ay for Uniteam, hindi for agenda. Bagamat imposible, may sumubok. At minarkahan niya na yan. Alam na niya, tatandaan po natin, 6 years lang yan maximum. Ang congressman, 3 years lang yan. Baka sa 2025, matalo to. Hindi natin alam. Diba? Kung tatakbo siyang senador, baka matalo. Hindi natin alam. Wala na siyang posisyon. Hindi natin. Kaya I dare, Speaker Romualdez, tumakbong senador. Doon mo malalaman kung yung pinag-iisip mo na pangarap maging presidente ay malapit sa katotohanan or ikaw ay nananaginip ng gising. Subukan mong tumakbong senador. Pag di ka nanalo, siguro naman mahihiya ka na sa balat mo, mangarap pa ng presidente kung hindi ka nga manalo-nalong senador. Okay? Tingnan mo yan. Pero ito lang ang gusto kong hilingin sa inyo. Ito'y nararamdaman ko na. Anytime, in a month, or maybe maximum in a year, magsisimula ng baligtaran. At alam yan ni BP Sara. Kaya itong mga congressman na mga sip-sip na panayang tanggol. Kasi ako pinangalanan ka speaker. Kulang na lang sabihin ni PRRD, wag yung babae ang inaano mo.
Ako anuhin mo. Pinangalanan ka ng bukasan. Hinamon ka ng bukasan ng audit. Si Tatay Digong ang nagtanong sa'yo. Ikaw ang sumagot. Huwag kang magtago sa palda ng mga kasamahan mo. Lalaki sa lalaki. Huwag yung babae inaano mo. Kaya hinarap ka nung tatay eh. Kulang na lang. Siguro kung makakapagsalita yung mga kapatid ni Sarah, baka hinamon ng suntukan tong mga ito. May delicates ka ron. Kahit malaki to si Romualdez, baka delicates ka doon sa mga kapatid nitong lalaki. Mga ano yun eh. Hindi na lang siguro nang alam, yung tatay na lang. Hinamon ka ng audit. Siya mauuna, umuo ka lang. Kaya please lang, lalaban ka o hindi. Ikaw ang sumagot. Huwag ka magtago sa siper ng mga kasamahan mo dyan. Okay? Pero, ako naniniwala magkakabaligtaran na eh. Matatapos din tong ating problema. Matatapos din itong pinagdadaanan natin. Maybe next year, maybe after 5 years. We don't know. Pero magkakaalaman. At eto, markahan nyo na po yung mga politikong ganid sa pera, takot sa audit. Ulitin ko, sa mga manunood, markahan nyo na. Nagmamarka na yan si BP Sara, kayo din markahan nyo itong mga ganid na ito. At higit sa lahat, eto, markahan nyo na yung mga vloggers. Ultimo yung mga vloggers na hindi nanindigan simula. Yung pag-anong-ganon. Yung iba, lumipat doon. Yung iba, lumipat sa artista. Yung iba, sumayaw. Sinayawan ng buong kampo. Parehas na grupo. Markahan nyo na rin itong mga vloggers na to. And sooner or later, pagbaligtad, tingnan ninyo, yung mga vloggers na yan ang kauna-unahang babaligtad. Kasi nasa puso at dugo na nila yung balimbing. Walang tayo yung mga yan. Ang tinatayuan lang yan, views. Ang tinatayuan lang yan, yung iba yung ibang malalaki. Kasi yung mga maliliit, mga ano yan eh. Vlogger sa gigilid. Ang tinatayuan lang yan, yung views. Pero yung mga malalaking vloggers, ang tinatayuan yan, bayad. So markahan nyo na rin itong mga vloggers na ito. Maniwala kayo. Yung mga lumipat ng gano'n, sila unang lilipat. Pag bumaligtad yan. And I'm sure, I'm very confident 100%. Hindi ko lang sure kung kailan. Pero pinakamatagal na yung 2028. Burado na yung kampo nito. Yung kampo ng Tambaluslos, wala na yan. Wala na yung mga yan. So, kakapit na yan. Meron na nga ako nakikitang pumunta dun sa kabila. Gumaganon na eh. Pumipitik na ng lipat. Doon sa mga kasamahan namin, alam nyo, you know what I'm saying. Matagal lang nanonood sa amin. Yung iba, kasamahan namin. Ngayon, nandun na. Sa kampo balimbing. Markahan nyo na. At igagaranti ko sa inyo, pagbaliktad ng power, babaliktad din yung mga yan. Mark my words. Ganyan yung mga yan. Walang paninindigan yung mga yan. Wala yan. Wala. So pakimarkahan sila ha, para hindi po tayo namamali ng susuportahan at iboboto. Gusto nyo isa-isahin ko sino itong mga vloggers? Hindi, wag na. wag na. Alam nyo naman kung sino yung balimbing. Alam nyo naman yung naubusan ng content kaya lumipat eh. Diba? Alam nyo naman siguro yan. Hindi ko na isa-isahin ha. Okay, next po tayo. Maganda tong Maganda tong nangyayari kila Itong kila Sara at kay Romualdez.
takot eh. Takot to, feeling ko takot ito si Tambaluslos. Takot ito. Hindi makasagot. Hinahayaan niyang sumagot yung mga ano niya, alipores niya. Itong mga alipores naman, sige sip-sip. O sige, sip-sip kayo ha. Sara, tandaan mo yun. Sabi ni Remelia Silverio, yes coach, only may na-delete na akong vlogger. Oo, agaman yan. Kasi dun sa mga, siyempre, may kanya-kanyang sinuportahan di ba? Sa eleksyon. Yung iba, natalo. Bibira-bira yung isa. Ngayon, nandoon. Sabi ko, grabe sikmura nitong mga ito. Paano mo kakainin ng views? Loida Palmes, sabi niya, nakakatakot Coach Oli kasi may smart magic. Kaya mahirap pag nadaya si BP Sara. Smart magic ang problema, tagdigong at mantag for senator. Ako po, naniniwala ako, walang epekto ang smart magic kay BP Inday, BP Sara. Kasi yung smart magic, pagka medyo dikit, pwede mong dayain. Pero kung malayo, hindi mo madadaya. Imposible kasi masyadong mahahalata. And I'm sure, kung ito lang dalawang ito ang maglalaban, tatambakan ito ni Sara. Walang magagawa yung smart magic. Maiipit sila sa gitna eh. Masyadong mahahalata. Sila ang puputukan ng taong bayan. At ito, hindi didikit. Kung sa 2028 ang laban ay yung dalawang lang yan, huwag niyong alahanin ng smart magic. Malaki ang paniwala ko. Wala yung magagawa. Tatambakan ni Sara yung milya-milya. Ang layo niyan. Ang layo. Baka nga hindi manalong senador yan eh. Hindi nga lumalabas eh. Magagamit mo lang smart magic kung difference of 20%, 30%, siguro maximum. Pero kung tambak ekok, parang ano, ha? Parang last 2 minutes, tapos tambak ng 100. Kahit tawagin mo pa si Michael Jordan, di kayo mananalo. Ganun. Malabo. Huwag kayong mag-alala. Malabo yan. Mas nakakatakot dun sa mga senador. Kasi pag dumikit, delikado. Edna, yun, inulit pa. Edna Ogawa, maraming salamat po sa pag-sponsor ng live na to ulit at sa kusang loob. Asawa din daw niya tatakbo sa Senate. Mas maganda. Mas magandang tumakbo yung asawa niya sa Senate. Ha? Nang magkalat sila pare-parehas. Hindi rin mananalo yon. Kaya nga gusto ko tumakbo ito. Tumakbo yung asawa. Tumakbo si Trillanes. Ha? Para makita nila, hindi na sila nangangarap, di sila tahol ng tahol. Hindi naman mananalo yun eh. Puro dilaw. Wala na, laos na dilaw. Pwede national local election. National, wala na. Tingin nyo ba mananalo yan si Trillanes? Wala din. Tatambakan niya mga yan. Ako nga kung masusunod lang, gusto ko pang pakiusapan yung tatlong yan eh. Tumakbo kayo sa Senado. Para mapahiya. Tumigil na. Di ba? Tumigil na ng naginip, ng gising. Milda, si Tambaluslos walang kaamor-amor sa tao. Wala talaga. Alam mo, ang pangalan niyan, sa national, again, sa local, iba. Ha? Kasi siyempre dyan, api-apelyido dyan eh. Sa national, wala yan. Ang amor lang talaga niya nakadikit dun sa pinsan. Kaya kitan mo, pansinin nyo, ngayon, laging nakadikit. Ganyan lang yan eh. Dikit lang ng dikit yan. Pero sarili niyang pangalan sa national, wala yan. Malabo yan.
O, next topic tayo. Ito. Representatives po ay Ito yung kongresista na umayon kay SAS. Ha? Mga kongresista, may mga kongresistang umayon kay SAS. Medyo i-forward ko na, doon na tayo sa bandang dulo, ha? Kasi ang daming daldal niyan eh. Doon sa dulo, na checkmate. Magaling yung tanong. Na checkmate. Nadali rin ni SAS. Ang pangit pakinggan. Nadali ni SAS. Hindi. Sumang-ayon din kay SAS. Ang dami nilang dinaldal. Kaya iba talaga kung may galing ang abogado. Ito, nagtanong, hindi pa abogado yan, ha? Pero nadali na. Paano pa kung abogadong magaling? Hindi yung abogado 03, ha? Iba yun. Nako, palpak yun. Ha? dating Pangulong Duterte ay mayor ng Davao City. Wala pong ganun. Ang alam ko lang, ang dumaan sa amin ngayon sa House of Representatives are all departments or agencies during this present term, 19 Congress. So wala po yung tungkol sa LGU ng Davao City. Kahapon po, meron pong poll question kami, sir, and marami din po sa ating mga kababayan ang sumang-ayon dito na magkaroon talaga ng mandatoryong lifestyle check. Yan. Ito, lifestyle check. Ako, pabor ako. Magkaroon ng lifestyle check. Malalaman mo naman, si Tatay Digong, tingnan mo ang bahay. Hindi naman sa pag-aano, ha? Yung bahay ni Tatay Digong, bahay niya na nung mayor pa siya. Pinakita niya sa Gikan sa Masa. Naging presidente na siya, ang bahay niya ganun pa rin. Mataas na opisyal ng China, doon niya dinala. Ganun po kasimple si Tatay Digong. Baka nga mas malaki pa yung bahay ko. Hindi naman. Pero ang punto ko dito, ito. Makikita mo eh. Makikita mo sa kaari-arian nila. Kung talagang medyo may sabit yung isang tao. Lifestyle check. Tingnan natin anong sagot niya. Sa lahat po ng mga government official, meron po bang existing, maliban doon sa SALN, yung lifestyle checking, na batas ukol dito? At kung wala pa, pabor po ba kayo na magkaroon ng ganito pong hakbang for transparency po? Well, ako wala akong problema tungkol sa lifestyle check. Ako naman, we are always open and we welcome any lifestyle check. Kaso lang, dun sa isang tanong, kung may batas, wala pong batas. But ako personally, walang problema po sa lifestyle check. Pwede naman nila Yun ang i-check. problema. Again, wala sa batas. Same thing doon sa itinutulak ko kay DG Bantag na magkaroon sana sa batas ng mandatory drug test. Kaya talaga ako'y nakasuporta diyan kay Bantag dahil yan po ang pangako ni Bantag kung siya'y manalo, yung mandatory drug test. Ito naman, wala naman sa batas yung lifestyle check. Yun ang problema. At siguro hindi lang ako at mga iba pang public officials. Kaso lang nga, yun nga, kung ang tanong, mayroon bang batas tungkol sa lifestyle check? Wala. Actually, nung tinanong yan during the budget briefing, yung isang resource person ang nagsabi na walang batas siya at hindi nila ini-implement yon dahil baka gamitin lang daw ng mga kalaban sa politika na wala namang basehan. Yan, defensive na siya. Ay, walang batas, pero ako payag, okay lang sa akin na may lifestyle check at yung mga kasamahan ko. Kaya lang, ayaw nilang pumayag na may lifestyle check kasi baka gamitin ng mga kalaban. Defensive na agad si Sir. Sir, parang defensive ka agad dyan. Ha? Okay, para sa akin, yun ang aking opinion eh. Defensive siya dyan. Talagang hindi sila papayag. Dapat isama natin sa panawagan yung audit, ipanawagan din natin lifestyle check. Bagamat alam natin hindi sila papayag. So, again, ako wala akong problema sa lifestyle. Sabi mo lang yan. Pero lahat din naman nung
mga kongresista, sinabi nila na audit sila. Pag tinanong mo, saan nyo ginastos yung pera, hindi nila masabi. Paano na-audit yan kung hindi nyo masabi? Kaya ako, di ako naniniwala na sinabi mo, okay lang sa'yo ma-lifestyle check. Maniwala ako sa'yo. Baka bukas sigawan ka ni SAS ng lifestyle check bigla ka, ang dami mong kinukot, wala yan sa batas. Ang mangyayari, inikot nyo na ng inikot. Parang ito, pakinggan ninyo, paano inikot ng inikot. I'll check, and I think so with other government officials. Sir, huli na lang sa akin po, no? Meron pong nabanggit itong influencer, vlogger na si SAS Rugan Yan, ito na, yung kay SAS, ha? Pakinggan nyo yung tanong. Sasot. I-quote ko lang at gusto ko ring kunin yung pahayag ninyo ukol dito. I-quote ko lang yung kanyang pinaka-recent post. Papaano ang liquidation ng budget ng bawat senador at congressman? Liquidation by certification. Hindi kailangan Liquidation by certification. Paano daw? Yun ang idiniin ni SAS. Liquidation by certification. Sa madaling salita, ise-certify mo lang, hindi kailangan busisiin kung saan mo ginastos. Basta sinabi mo lang kung saan mo ginastos. magpresenta ng resibo at masusing auditing ng bawat senador at congressman para sa kanilang MOOE certificate. Ulitin natin. Pahayag ninyo ukol dito. I-quote ko lang yung kanyang pinaka-recent post. Papaano ang liquidation ng budget ng bawat senador at congressman? Liquidation by certification. Hindi kailangang magpresenta ng resibo at masusing auditing ng bawat senador at congressman para sa kanilang MOOE. Certification lang ng bawat senador at congressman ang kailangan para sabihing ang milyong-milyong binibigay sa kanila, isa-isa ay ginagamit nga sa MOOE, yung Maintenance and Other Operating Expenses. Kaya sa auditing, ang makikita mo lang ay ang certification ng senador at congressman at hindi ang detalye, resibo at meticulous auditing kung ginamit nga ba sa wasto at hindi waldas ang paggastos nila sa pera ng taong bayan. Kahit gastusin pa yan ng senador at congressman sa shopping, sugal, prostitute at iba pang kawaldasan, ang mananaig ay ang certification nila na ginamit nila ang pera ng taong bayan sa MOOE. Yan. Nancy Bicolana, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Ayan. Nabanggit ha? Nabanggit. Di umano ni SAS, sabi nito na hindi kailangan ng resibo, hindi kailangan i-explain, hindi kailangan ipakita kung saan ginastos. Basta, kunwari, binanggit po, kunwari ginastos yan sa prostitute. Alam natin, may mga ibang kongresista, may mga kabit. Ginastos sa kabit, ginastos sa Pegasus, ginastos dyan sa Quezon Ave, ginastos dyan sa Makati Ave, alam naman natin. Ginamit sa prostitute, sa tilapia. Pero ilalagay mo doon, iba. Pwede na yun. Tandaan natin, sir. Baka nahihirapan kayo. Iba ang audit, iba certification. Magkaiba yun. Yun po ang sinasabi ni SAS. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga katapang si VP Sara Duterte na harapin ang mga tambaluslos na ito na puro na lang ang paninira nila at talagang nikikibaka nga ito dahil alam niya na tama ang kanyang ginagawa. Kung sa confidential fund ay binabanatan si VP Sara Duterte, salamat na lang at binanatan ito dahil kung hindi naman talaga binanatan ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte ay hindi nga maisisiwalat ang mga baho ng mga tambaluslos na congressman na ito na talagang mas malaki pa at bilyon-bilyon pala ang kanilang sinasabi na allowances na wala naman silang pinaggagamitan. Kaya dapat talagang ma-audit ang mga ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.